was deep, I once did dwell, a captive soul, bound by the spell of sin and darkness, cold and deep, no hope to find, no peace to keep. But then he came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. He carried burdens I could not bear, He bore my sins beyond compare, a sacrifice so pure and free, He set my soul eternally. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. No longer I, but Christ in me, His power flowing wild and free. I'll walk in righteousness and light, guided by His love so bright. But then He came, a shining light, dispelling darkness, making things right. Not I but Christ, my Savior true, His love and grace forever new. His love and grace forever new. Not I but Christ, my Savior true. Open the Bible, hear God speak. Truth and life for those who seek. Every word a shining light, guiding us both day and night. It is God's will, clear and true. Search His word to know Jesus too. All the pages testify, Christ the way, the truth, the light. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking. Good morning sa ating mga kasama na ngayong umaga. Magandang umaga po kay Sister Ed. Tapos po yan, Angel Laguna. Maging kay Brother Leo, good morning.
the sun. Sister Nida, magandang umaga po. Life eternal Sir Ed, in the grave. Lloyd Hill, good morning po. Search the scriptures, read and At ganun din kay Mamu, good morning. they reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of Ay heaven. muna po'y dumako sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Sa ibinigay niyo sa aming panibagong buhay at kalakasan, salamat po sa inyo pong pag-iingat sa buong magdamag. Ganon din po, Panginoon, sa pagkakataon na meron kami upang ang inyong salita ay amin pong pag-aaralan. Nalangin po namin ang inyong banal na Espiritu sa amin po'y manguna, mangusap at magturo. Linisin niyo po ang aming mga puso, may aming samat hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Open the Bible, hear God speak. Good morning din kay Sister Gemma Glipuneo diyan sa Truth Naga and City. life for those who seek. Every word a shining Deacon light, Carlito Ventura, good morning. guiding us both day and night. It is God's will, clear. Sige po, dito na po tayo sa Psalms chapter 68 at verses 1 to 4. Ito pong ating pong pagbulayan. Psalms chapter 68 verse 1. Let God arise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. As smoke is driven away, so drive them away as wax melted before the fire. So let the wicked perish at the presence of God. But let the righteous be glad. Let them rejoice before God. Yea, let them exceedingly rejoice. Sing unto God, sing praises to his name. Extol him that rideth upon the heavens by his name, Jah, and rejoice before him. Amen. Ang Diyos mo magpala sa kanyang mga salita na atin pong nabasa. Ito pong chapter na ito ay pinapakita yung pong presensya ng Diyos, yung kanyang majestic presence ng Panginoon dito sa bayan ng Israel. At isang malaki pong idea na ibinibigay dito sa atin ay yung pong tagumpay, yung God's victory, at kung paano niya in-establish yung kanya pong bayan, itong bayan ng Israel, at kung paano din naman ang mga kaaway, kalaban ay pinangalat ng Panginoon dito sa bahaging ito. At mapapansin po natin dito yung pong proteksyon ng Diyos, yung paggawa ng Diyos doon sa kanyang pangunguna ng Diyos doon sa kanyang bayan na pinili. At tayo po ng mga anak ng Diyos ay tayo po kasama o isa sa mga, sabihin nating, pinili ng Diyos. Tayong mga mananampalataya. At pinapakita dito yung pong paulit-ulit na katagumpayan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya nga po sa ating pong buhay bilang mga anak ng Diyos, yung tagumpay na nararanasan natin, hindi naman talaga tayo ang may gawa. Hindi dahil sa ating kagalingan, hindi dahil sa ating kalakasan, hindi dahil sa ating kahusayan, kundi dahil sa ating pong Panginoon, dahil sa ating pong Diyos. Kaya dito po, sa verse 1 hanggang verse 4, ito po yung pinakita yung pong tagumpay ng Panginoon, yung victory, God's victory. Opo. At dito pinahayag ng Diyos, pinakita ng Diyos kung paano niya pinagtagumpayan ang mga kaaway, ang kalaban. At dito po sabi sa verse 1,
Let God arise, let his enemies be scattered. Let them also that hate him flee before him. Ito po nga, doon pa lang sa verse 1, dito sa sulat na ito, na awit na ito ni David, na doon agad yung para bang paanyaya niya, pamanhik niya sa Panginoon. Sabi niya, let God arise, magbumangon nawa ang Diyos. Ito po yan, panalangin niya, pinapanalangin niya sa Panginoon na ang Diyos na bumangon, ang Diyos na ang kumilos. Let God arise and lead his victory ng ating pong Panginoon. Bakit? Alam ni David na yung labanan na meron siya, ang kanilang bayan, ay hindi nila kaya kung wala ang Panginoon. Alam ito ni David. Bakit po? Doon sa bawat labanan na naranasan niya sa kanyang buhay, kung hindi bumangon ang Diyos para sa kanya, hindi naman niya napagtagumpayan. Kaya dito sa awit na ito, sa awit at panalangin ni David, na andun yung kanyang panalangin na ang Diyos na ang bumangon. Let God arise and lead his victory. Bakit? Nakita na ito ni David nung kanyang kabataan kung paano niya natalo yung leon habang binabantayan niya ang mga alaga niyang mga tupa. Ay nakita na niya na hindi kanyang kalakasan, hindi kanyang kagalingan, kundi kagalingan at kalakasan na ibinigay ng Panginoon o gawa ng Panginoon, kaya niya natalo, napagtagumpayan yung leon. At nakita na rin ni David, alam din ni David na yung tagumpay doon sa oso kung paano niya ito natalo ay hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil din sa Panginoon. At nung hinarap niya si Goliath, di po ba, kung maalala niyo doon sa account kung paano niya tinalo si Goliath, araw-araw ito na hinahamon nitong ni Goliath yung bayan ng Israel. At hinahamak yung bayan ng Israel. At narinig ito ni David. Nung kanyang narinig, sabi niya, sino ito na humahamak sa sundalo ng Diyos na buhay? At walang lumalaban, walang tumutugon dun sa hamon ni Goliath. At itong si David ang tumugon dun sa hamon dahil alam niya at napatunayan na niya kung paano siya sinasamahan ng Diyos at paano ang Diyos ay nagiging nagtatagumpay laban dun sa mga kaaway o kalaban. Kaya nung siya humarap kay Goliath doon sa labanan nila ni Goliath, alam ni David na hindi ito dahil sa kanyang husay. Di ba? Anong panama ng isang bata sa isang mandirigma? Anong panama ng isang slingshot doon sa tabak at sibat? Kaya para bang imposible na manalo si David, pero naging posible dahil bumangon ang Diyos laban sa kaaway, laban doon sa kalaban ni David. Kaya yung katagumpayan na yun, kaya yung labanan niya kay Goliath, hindi dahil sa kanyang kagalingan, hindi dahil sa kanyang kalakasan, hindi dahil sa kanyang kahusayan, kundi dahil ang Diyos ang gumawa, ang Diyos ang kumilos, ang Diyos ang nakipaglaban talaga para sa kanya. Kaya dito sabi niya sa kanyang panalangin, let God arise. Bumangon nawa. Bumangon na ang Panginoon. Alam po, kaya sa ating kalalagayan, sa ating mga anak ng Diyos, iba-iba yung pinagdaraanan ng bawat mananampalataya, iba-iba yung labanan. Maaring ang labanan na meron ng isang anak ng Diyos ay labanang hindi labanang physical, hindi yung labanan. Sabihin natin, labanang physical dahil sa karamdaman. Ating hilingin, kagaya ng kahilingan, ating panalangin, kagaya ng panalangin ni David, na ang Diyos ay bumangon at magbigay ng katagumpayan doon sa labanan ng physical, itong labanan ng sa karamdaman. Maaring ang labanan na meron ng isang anak ng Diyos, ang labanan mo sa ngayon ay labanan sa mga pangangailangan. Ating hilingin sa Panginoon na siya ang makipaglaban at magbigay ng katagumpayan.
Hindi ibig sabihin na tayo ay lumapit sa Diyos, ipinanalangin natin sa Diyos ay tayo ay tutunganga na lang at wala na tayong gagawin. Opo. Hindi tayo ang Panginoon ay hindi tinuturuan ang anak ng Diyos na maging tamad. Kaya minsan ang akala natin 'pag tayo ay nanalangin ay hintayin na lang natin. Patuloy pa rin nating ginagawa yung dapat nating gawin, pero hayaan natin na ang Diyos ang kumilos. Hindi natin ipinipilit. 'Di ba? Parang isang labanan na labanan na hinaharap mo ay gusto mong maakay sa Panginoon, meron kang hinais na madala sa paanan ng Panginoon. Pero hindi madali na madalahin, para bang matigas pa ang puso, ay di lapit lang natin sa Panginoon, hingiin natin sa Panginoon, kagaya ng panalangin ni David, let God arise. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Panalangin lang. Parang ano lang po yan eh. Alam niyo po, doon sa nabasa ko na isang libro, hindi ito yung libro, hindi religious book, yung The Art of War ni Lao Tzu. Alam po, isa sa sinasabi niya, pinahayag niya, tinuturo niya, pagdating sa digmaan, sa labanan, dalahin mo yung labanan sa kung saan ka malakas. Diba? At titingnan daw po doon sa labanan, tingnan mo yung terrain kung saan ka magaling. Kung yung kaaway, yung kalaban ay magaling pagdating na ando sila sa kapatagan, ay wag mo doon daanin yung labanan. Kung yung kalaban ay malakas pagdating doon sa kagubatan o sa kabundukan, wag doon dalahin yung labanan. Bakit? Hindi ka magwawagi. Alam mo, doon siya malakas eh. Kung yung kaaway ay mahina kapag naandoy kayo sa malapit sa mga tubig, ay dito mo dalahin. Parang parang yung alam niyo po ang agila kung bakit na kaya niyang pagtagumpayan yung kanyang kaaway, maging yan man ay ahas o anuman. Bakit? Dinadala niya yung labanan sa kung saan siya malakas. Kapag dinagit niya yung ahas, kahit pa yan ay makamandag, kahit yan malakas, pag inangat niya ito, wala na yung puwersa niya, wala na yung lakas niya kapag nasa himpapawid. At doon naman yung teritoryo ng ahas. Doon niya dinadala yung labanan. Ganon din po sa atin, mga anak ng Diyos. May labanan at iba-iba yung labanan na kinakaharap natin. Saan natin dalahin yung laban? Dalahin natin sa kung saan alam natin na tayo ay magtatagumpay. At ang labanan na ito, ang terrain na dapat natin pagdalahan ay sa pananalangin. Doon natin dalahin ang labanan. Kagaya ng ginagawa ni David. Sabi niya, let God arise. Hindi ako makikipaglaban, hindi ako gagawa, hindi ako ang magtataboy dito sa mga kaaway. Hahayaan ko na ang Diyos. Let God arise. Pangalawa, sabi niya, let God arise, let His enemies be scattered, let them also that hate Him flee before Him. Ano daw po? Hindi lang bumangon ang Panginoon laban doon sa mga kaaway at sabi niya, let the enemies be scattered. Kaya yung una, let God arise. Pangalawa, and lead His victory. Pangalawa, let God's enemies scatter. Diba? Mangalat nawa itong mga itong mga kaaway na ito. Let God's enemies scatter. Let His enemies be scattered. Para bang sinasabi ni David, kung ako yung inaaway, kung ako ang kaaway o kalaban nitong mga nang-aaway na ito, ay sila ay kaaway na ng Diyos. Ang Diyos ang kanilang inaaway. Ang Diyos ang kanilang kalaban. Kaya nga po ito kung naaalala nyo, nung panahon ni Moses, yung bayan ng Israel, may mga grupo kagaya nila Kora. May itong grupo na ito ay ang dami laging sila yung nangunguna laban kay Moses, laban sa lingkod ng Diyos. Hindi nila alam na dahil ang Diyos ang tumawag kay Moses, ang kanilang inaaway, hindi talaga si Moses, ang Diyos. Parang ganito sinasabi ni David dito, let God arise, let His enemies be scattered.
para kay David, hindi talaga siya ang kaaway, ang kalaban dito nitong mga umaaway sa kanya, kundi ano po, sila ay ang Diyos, ang kanilang inaaway. Let his enemies be scattered. Nagiging silang kaaway ng Diyos. Kaya sa mga anak ng Diyos, kung meron mang mga unsaved mga tao na inaaway ka, hayaan mo lang yun. Hayaan mong ang Diyos ang bumangon laban sa kanila. Hayaan mo na sila'y mangalat dahil ang kaaway nila ay ang Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Let God's enemies be scattered. Ano sabi pa niya dyan? Let them also that hate him flee before him. Nawa, magsitakas nawa sila. Let also that hate him. At paano daw sito mga magsitakas? Sabi sa verse 2, as smoke is driven away, so drive them away as wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Ganito po yung gagawin ng Panginoon. Ganito yung panalangin ni David at ganito rin ang kayang gawin ng Diyos. Para ba silang mga kandila na nauupos? Akala nila okay sila, akala nila malakas pa sila, akala nila ayos pa sila, pero dahan-dahan na pala silang natutunaw. Alam po minsan kasi ang tao, tinitingnan kalakasan yung kanyang possessions, diba? Yung kanyang prestige, yung kanyang position, diba? Ito ang nakikita niyang kalakasan. Marami akong mga ari-arian, marami akong mayaman ako, maganda yung aking posisyon at mayroon akong mga tawag dito, yung mga contacts, kaibigan. Minsan yun ang kanilang tinitingnan na kalakasan. Pero po, sa atin na mga anak ng Diyos, ang ating kalakasan walang iba kundi ang Panginoon. Sa Diyos lang tayo aasa. Kaya sabi niya ni David dito, let them also that hate him be flee before him as smoke is driven away, so drive them away as wax melted before the fire, so let the wicked perish at the presence of God. Ganito sila mga mapapahamak. Ganito sila mauubos. Parang para silang mga kandila na natutunaw. Ganito yung kayang gawin ng Diyos. Para silang mga usok na tinataboy lamang ng hangin. Minsan iniisip nila, ito ako, malakas pa kami. Marami kaming kayamanan. Hayaan lang natin. Kapag ang Diyos ang gumawa, para silang kandila na natutunaw. At sabi niya, so let the wicked perish at the presence of God. Sa harapan ng Diyos, ganun yung nangyayari. Diba? Kaya po, kung may labanan sa ating pong buhay, dalahin natin sa Panginoon. Dalahin natin yung labanan sa harapan ng Panginoon. Idulog lang natin sa Panginoon. Hindi na kailangan tayo pa yung gumawa. Patuloy lang natin gawin ay paglingkuran ang atin pong Diyos. Verse 3, but let the righteous be glad, let them rejoice before God, let them exceedingly rejoice. Ano po yung una? Dito sa awit na ito ni David, una nakita natin, sinasabi niya, let God arise and lead his victory. Siyang manguna dito sa tagumpay na ito. Pangalawa, sabi niya, let God's enemies scatter. Itong mga kalaban niya, sinasabi niya na ito ay kaaway na rin ng Diyos, kalaban ng Diyos, kaaway ng Panginoon. Dahil siya ay anak ng Diyos at lingkod ng Diyos. Pangatlo, dito, dun sinabi niya na, but let the righteous. Nung una, doon sa unang dalawang talata, sinasabi niya, para doon sa mga kaaway, para dito naman sa verse 3 hanggang verse 4, ang tinukoy na niya, itong mga righteous,
yung mga matuwid, mga anak ng Diyos, yung tao ng Diyos, let God's people be established. Sabi niya dito, let the righteous be glad, let them rejoice before God, let them exceedingly rejoice. Ma-establish itong kanyang bayan. Sinabi pa niya, ay mga tuwa itong mga matuwid. Magalak itong mga matuwid sa harapan ng Diyos. At sila'y mga kasiyahan. Ito yung panalangin ni David. At tayo ng mga anak ng Diyos, ganito rin dapat. Matuwa lang tayo, maging masaya lang tayo sa ating ginagawang paglilingkod sa ating Diyos, sa ating Panginoon, dahil kahit na anong bigat ng labanan na meron ka, ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo. Wag lang tayong bumitaw sa paglilingkod. Wag lang tayong tumigil, huminto, mapagod. Diba? Sabi ni Apostle Paul, wag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang kapanahunan tayo po'y mag-aani. Diba? Mag-aani tayo. Tatanggapin din natin yung gantimpala. Alam po, pagdating ng Panginoon, yung gantimpala ng bawat mananampalataya, ng bawat anak niya na nanatili, nagpatuloy, gumagawa, naglilingkod, ng tama ang puso, ano po, dala ng Panginoon para ibigay sa bawat isa sa atin. Huwag tayong mapagod. Minsan naiisip natin yung pagod physically. Lalo po kung yung ginagawa mong paglilingkod ay tinitingnan mo parang walang nangyayari. Diba? Yung paulit-ulit mong ginagawa tapos hinahanap mo yung resulta at walang nangyayari, huwag tayong mapagod. Bakit? Isang araw magbubunga yan. Hayaan natin ang Panginoon ang gumawa. Gawin lang po natin kung ano yung ating pinapagawa sa atin. Ang iniwan sa ating gawain, trabaho, ipahayag yung ebanghelyo. Hindi tayo ang nagliligtas. Hayaan natin. Ipanalangin sila at ipahayag yung ebanghelyo. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Ang Diyos ang magliligtas. Ang trabaho lang natin, ipahayag. Hindi tayo ang nagkukumbinsi sa kanila. Kung tayo nag-aakay ng kaluluwa, hindi tayo nagkukumbinsi. Ibinabahagi lang natin, pinapahayag lang natin, alin po, yung ebanghelyo ng Panginoon. Ang magkukumbinsi sa kanila, ang banal na Espiritu ng Diyos, hindi tayo. Kaya, hindi pagalingan ng presentation ng gospel. Hindi pa husayan kung paano natin present yung gospel. Ang mahalaga, maipahayag natin na mayroong Diyos na nagkatawang tao na matay dun sa krus at muling nabuhay para magkaroon sila ng kaligtasan. Pahayag natin. Ang Diyos ang magkukumbinsi sa kanilang mga puso. Hindi po tayo. Parang po tayo, para tayong naglalako lang. Sinisigaw lang natin yung ating paninda, bahala sila kung gusto nilang bumili o hindi. Ang produkto natin, ebanghelyo ng kaligtasan, nasa sa kanila. Kung tatanggapin nila. Pero ang nagkukumbinsi, hindi tayo, pinapahayag lang natin, ang nagkukumbinsi, ang banal na Espiritu ng Diyos. Dito sabi dito ni David, but let the righteous be glad, let them rejoice before God, let them exceedingly rejoice. Maging masaya lang tayo na ginagawa yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Verse 4, sing unto God, sing praises to His name, extol Him that rideth upon the heavens by His name, and rejoice before Him. Ano po dito? Sinabi niya, sing unto God. Kaya, kung yun una, let God arise and lead His victory. Pangalawa, let God's enemies scatter. Pangatlo, let God's people be established. Kaya masaya na sila, established na sila. And number 4, let God's people extol before Him. Papurihan lang natin. Kaya nga po yung pong ginagawa natin na pagkakatipon, yung pananambahan, ang itinataas natin dito, ang Diyos. Yung ating pagtitipon at pananambahan, itinataas natin ang Diyos at pinapapurihan natin ng Diyos, inaawitan natin siya ng awit na papuri, ang Panginoon. At gaya natin ginagawa yun,
dahil doon sa katagumpayan na ibinibigay niya sa atin. Una, yung tagumpay ng kaligtasan na ating natanggap. Pangalawa, yung katagumpayan sa bawat araw na ating natatamasa dahil sa Panginoon. Ito po yan po, God's victory. Hindi tayo. Ang Diyos ang gumawa. Kaya ano po, yung ating bawat pagtitipon, ginagawa natin ito para papurihan ng Diyos, para maitaas ang pangalan ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Panginoon, salamat po sa palaala ng inyong mga salita. Salamat sa inyong pong kabutihan. Salamat sa patuloy niyong pagbibigay ng kalakasan sa inyong pong mga anak. At patuloy din naming hinihingi ang kalakasang ito dahil kailangan namin sa bawat labanan sa aming pong buhay. Kailangan namin sa aming paglilingkod sa inyo. Kailangan namin sa aming mga ginagawa sa bawat araw. Patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang at pagkakamali. At tulungan niyo po ang bawat isa na habang hinihintay ang inyong pong pagbabalik ay patuloy lang na gumawa. Patuloy lang na maglingkod. Patuloy lang na gawin ang inyong pong iniatas na aming pong gampanin. At kayo po, Panginoon, ang siyang magbigay ng kalakasan sa bawat isa. Dalangin ko po ang inyong pong proteksyon sa inyong mga anak, maging ang probisyon sa kanilang mga pangangailangan. Ganon din po, Panginoon, at ang kagalingan sa mga may karamdaman. Patuloy ko pong inilalapit sila sa inyo. Ganon din ang mga lingkod nyo, mga misyonero, mga kapastoran. Bless nyo po ang kanila pong mga buhay, ang ministeryong pinagkatiwala nyo sa kanila. At ang buong maghapong ito, pinagkakatiwala rin po namin sa inyo. Pangunahan nyo po kami, samahan nyo po kami, at kami po'y gamitin yung daluyan ng inyong pong pagpapala sa bawat tao na amin pong makakasalamuha. Kayo nawa ang siyang mahayag, makita sa amin pong mga buhay. Salamat po muli. Salamat sa inyong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aking samot dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. Magandang umaga po at pagpalain. Good morning sa ating po mga nakasama ngayong umaga. Magandang umaga kay Pastor Edgar Alan Basco. Salamat po. At maging kaya Jade Rayo, good morning. Archie Ross Reyes, magandang umaga. Sister Tuto, good morning. At ganoon din kaya Sister Zenny. At ang Father Florante. Umaga po. June Stone, good morning. At sa iba pa natin mga kapatid na nakasama natin ngayong umaga kay Pastor Joel Almasan at Sister Raquel Dian sa Kalamba. Kapatira natin dito sa Kalamba, sa Bicol, Palawan, umaga at pagpalain kayo ng atin po. We are just pilgrims passing through. This world is not our final view. God's word our map, His truth our guide. With Jesus walking by our side. Search the scriptures, come and see. They lead us to eternity. Through the Son, God's perfect plan. Life eternal in the great I am. Search the scriptures, read and see. They reveal Christ faithfully. In His name life is given, eternal life, the hope of heaven.